pakiramdam na dito talaga ako mahina about sa nanay ko. Pag naalala ko talaga yung karanasan namin ng mama ko mismo. Kasi alam niyo, ang aga ko na naging mature, naging mulat sa sitwasyon namin noon habang nung buhay pa yung mama ko. Puro pasakit, puro hirap. Tapos sinisisi ko yung sarili ko. Kasi dahil sa akin, magulang niya galit sa kanya. Kasi nga, maaga na buntis. So ako yun, diba? Kaya sa iksi ng panahon na magkasama kami ni mama, alam ko na kung gaano kahirap ang buhay. Ang dami kong natutunan. Ang dami kong nai-apply sa buhay ko ngayon. Tapos may mga bagay na tulad niyan, 20 years nang lumipas na wala yung mama ko. Pero may mga bagay na nagpaparemind sa akin talaga. Alam mo yun. Kasi from the start, sabi ko, hindi nila alam siguro mga kamag-anak ko, kapatid ko, mga lolo ko, tiyuhin ko, hindi nila alam kasi masayahin ako. Yun ang pinapakita ko, pero deep inside, grabe. Alam niyo, nagsisikap ako ngayon para hindi maranasan ng mga anak ko yung maranasan ko. Gusto ko mapaghandaan ko yung pag-aaral nila. Yung makabili ako ng sariling lupa, bahay, para in case man mategi ako. Kasi mama ko 30 lang. 30 lang yun. Namatay ako. 9 years old that time. Tapos yung pinakabunso namin 2 years old. Diba? Tapos, alam niyo yun, siya yung mundo ko. Siya lang ang meron ako. Kaya, normal lang naman siguro yung maramdaman ko ang ganito. Kasi, ganyan. Magde-demand ng ganito, ganyan. Pero ako kasi, umalis ako, nagsakripisyo ako, nagsikap ako, para may plano ako sa sarili ko, sa mga anak ko, sa buhay ko. Hindi naman siguro, masama ba ako? Na hindi ko muna mapaprioritize yung mga pangarap nyo. Gusto ko munang unahin, ibangon, maging stable ako bago tumulong sa mga pangarap nyo sa buhay. 'Di ba? Kasi pag gantong nare-remind talaga ako na paano ba kayo noon? Paano ba kayo? Paano nyo ba tinatrato kami? Lalo na yung mama ko, kasi yung mama ko, alam nyo yun, kahit sarili mong ina, hanggang huling hininga niya, galit. Nung mama ko ilang linggo na nakaratay, ang lagi na lang yung lumabot. Ganyan, parang naghihingalo na. Tapos siya galit pa. Masakit dun para sa akin kasi yun lang ang meron ako. Ang mama ko lang. Kaya yun, naipangako ko sa sarili ko. Ayoko maranasan yung ganun. Pakinabang wala kang silbi. I love you, Ma. Yun ang hindi talaga nawawala sa alam niyo yung pakiramdam na paano ba ako makabawi? Kaso wala na siya. Mama.
alam kasi lagi lang ako nakangiti. Two- 20 years na ang nakalipas pero sariwa pa rin yung sakit. Kaya kayo, yung may mga magulang dyan, samantalahin niyo, mahalin niyo. Kasi hindi niyo na mababalik pag wala na. Kaya nung nag-abroad ako, first abroad ko, matatakotin ako kasi mahina loob ko, napaka-negative ko. Pero, Diyos ko, naging dalawa na yung anak ko. Sabi ko, hindi pwedeng wala akong gagawin. Meron akong isang nakausap. Ang katwiran niya. That time, 6-month-old pa lang ang bunso ko. Tapos, ang sabi niya sa akin, ay day, kahit magdildil kami ng asin, hindi ko kayang iwan yung mga anak ko. Alam niyo yung pumasok sa isip ko. Sabi, ay, parang ang sama ko palang ina. Kasi iiwan ko yung anak ko. 6-month-old lang yung bunso ko. Pero sabi ko, sa sarili ko, naranasan ko na yun kasi yung mama ko ganyan. Hindi niya kaya yung homesick. 3 months na uwi na. Kaya nagagalit yung mama, yung lola ko sa kanya. Kaya sabi ko sa sarili ko, ayoko maranasan yung gano'n. Kaya gusto ko something na may magbago man lang sa takbo ng buhay ko. Pero andun yung guilt sa sarili ko na parang masama ko palang inaiiwan ko, 6-month-old lang. Pero sabi ko, nasan ko na ganun ang mama ko kaya ang dami kong natutunan. Sabi ko, hindi ko gagayahin si mama na. Kasi alam mo yung trato talaga ng mga tao kahit kadugo mo pa. Pag wala kang silbi, puro ka pabigat sa kanila. Diyos ko. Kaya hanggang ngayon, no, alam mo yun, sinisikap ko talaga na hindi magaya sa akin, hindi maranasan ng mga anak ko na palipat-lipat, makapag-aral lang. Kasi ang hirap. Kaya sana, hindi naman siguro masama na unahin ko muna yung pangarap ko para sa pamilya ko. Mas, para sa akin, yung pagtulong dapat maluwag sa dibdib diba? Pero kung pipilitin niyo ako, diba, gusto ko muna meron na ako. May ipon na ako for the pag-aaral ng mga anak ko. Yun ang plano ko sa sarili ko. Kasi wala naman sino naman ang aasahan ko pag ako ang nawalan, di ba? Ayaw ko na yung maranasan ng mga anak ko yung ganun na sobrang pero gusto ko, alam niyo yung pakiramdam na sana kung buhay lang mama ko, no? Maranasan niya yung medyo maluwag-luwag na buhay. Kasi wala na. Hindi na mabalik. Hirap. Sana maunawaan ng mga anak ko bakit ako laging nasa